It is relational. Na kay Kristo lahat. Kaya nga tayo lahat, ang ating salvation ay personal. Hindi nyo maliligtas asawa nyo. Hindi nyo maliligtas anak nyo. Hindi nyo kayang iligtas. Hindi ko kaya kayong iligtas. Kaya ko lang kayong sharean, pangaralan, sabihan. Pero, at the back of your mind, hindi ko alam kung ano iniisip nyo. Hindi ko alam kung iniisip nyo, tanghalian nyo mamaya, ano kaya kakainin namin. Hindi ko alam kaya ulam na naman, baka wala naman akong ulam. Uwi na lang ako. Hindi ko alam. Pero ang kaya ko lang sabihin sa inyo, may tanghalian kayo mamaya. Ang kaya ko lang sabihin sa inyo, encourage kayo kung anong katotohanan sa salita ng Diyos at kayo na po mag-a-apply nun. Amen. Kung gusto nyo tanggapin o hindi. Amen. Naunawaan niyo po? Doon na momold ang faith by hearing the Word of God. Sa dinami-dami ng Dahil sa mo ba talaga siya? Kaya hindi po napakalaga po ng pag-uusapan natin sa Hebrews 11. Napapagpalit kasi natin to ang believing and faith. No po? Iba po ang believe and iba po ang faith. Kaya kailangan natin maintindihan ngayon at i-explain muna natin and let us pray for a moment. O Father God in heaven, we thank you in the name of Jesus. At patuloy sa gabay ng Banal Espiritu, we believe, Lord, na mangusap ka sa amin. Yes. Tanggalin mo ang mga agam-agam, bawat isa. Tanggalin niyo, O Diyos, ang mga doubt, bawat isa. Wasakin, Yes, Lord. destroy all the barn, pure demons. Jesus. Sa lugar na ito, at hayaan mo, let there be open heaven and sprinkle the golden flakes of God. Hayaan mo, O Amen. Diyos, makilala ka namin ng lubusan Amen. at manampalataya. Bigyan mo kami ng pananampalataya. Yes, Lord. Magbunga ang pananampalataya as we receive the Holy Spirit We receive in it. our life, Lord God. We thank you, Lord. At patuloy namin na naniniwala na bubuksan mo ang kaisipan ng bawat isa. Amen. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Everyone say a big amen. Amen. Sige, palakpakan natin, Amen. Panginoon. Malakas sa palakpak para sa Diyos, hindi para sa tao. Hallelujah. Oh, hallelujah. Andiyan na ba kayo, mga diwa nyo? Amen. Pananampalataya at bunga nito sa inyong buhay at ang nagagawa nito. Sa Hebrews 11:1, ano sabi po dyan? The now faith is the assurance of things. Sa Tagalog. Hebrews 11:1. Sige. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Paninindigan. No? Ano pa yung Tagalog? Conviction of the things not yet seen. Not seen. Ibig sabihin, nakikita mo na siya, hindi mo pa nakakamtan. Na po? Pananampalataya at bunga nito sa inyong buhay at ang nagagawa nito. Minsan napapagpalit po natin yung ating pananampalataya sa paniniwala. Mapapansin niyo po na ito'y gifts, no? Some of you have given a gifts of faith. Ang grace po, we have been saved by faith through grace. Yung grace po, niligtas tayo ng grace, pero ang faith po natin is increasingly in measure. Hindi ito nag-stay sa isang lugar. Hindi po ito nag-stagnant. O naligtas ka through grace, ito is spiritual. Kaya nga siya gifts eh. O binigay sa'yo, binibigay sa'yo, ibig sabihin, isa sa 9 gifts eh. Di ba? Miracle working. Sabihin, supernatural siya. Dapat maintindihan po natin para magamit natin ng tama. Kaya hindi tayo lumalago. May problema tayo sa pag-unawa sa dalawa. Kasi pinapag-ano natin na kala natin ay ang pagdadasal na paulit-ulit ay doon tayo nakatingin sa sinasabi natin. Hindi ron sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Kaya inuulit-ulit natin pag nagugulat pa tayo. Di ba? Bagay ng barya na pupuno ka na alkansya. Kala natin na 10 dapat ang armor of God. Di ba? Dapat maraming armor. Pagka nagsalita kayo ng Jesus, ayaw mo ng Jesus kasi wala namang J sa Hebrew. Nakatingin kayo dun sa sinasabi nyo sa hindi bagkus dapat sa binibigay niya. Nakukuha nyo po? Naway nakukuha nyo. Ay iba pa nga, Yeshua. Kailangan daw ang Diyos sa pangalan Yeshua, may kumakalat pang ganyan. Paano kung English word na, Savior, hindi na Jesus? Naunawaan niyo po, ang faith ay ganon. Dapat ang faith ay buhay, nakikita nyo. Sige, mamaya-maya.
Sapagkat ito'y tinatanong bawat isa sa inyo na karamihan sa inyo patungkol dito kung bakit tumihina ang pananampalataya, kung bakit sila nahihirapan sa mga bagay na ito. Ito po ang nais ituro ng Panginoon. Ano ba talaga ang faith? Sa Hebrews 11:1, di ba? Ang pananampalataya ninyo ay muling inuulit ng Panginoon. Ito'y nagsisimula at nagmumula sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung wala kayong basic, paano kayo makapag-upgrade? Basic pa lang po ang pagbabasa. Hindi nyo alam ang istorya ng buhay ng Diyos, ng mga anak ng Diyos. Paano tataas ang faith nyo? Ang faith po, tumataas. Nagle-level up to. Nagtataka kayo, bakit hindi pa rin nasasagot ang mga panalangin nyo? Pasensya sa iyo. Buti nga sa iyo. Kasi hindi mo naintindihan. Kala mo ang faith is just uttering words. Dahil na tinuro sa atin ng mga reliyosong tao na dapat 10 Abaginong Maria, no? O ano pang mga dasal-dasal na ano. Nakatuon tayo dun sa form, not in a relationship sa God, sa ating God. Nandun tayo nakatuon sa dapat nagsisimba, dapat ay nagbibigay. Nakatingin tayo sa law, sa batas. Nakatingin tayo not the saving faith na sinasabi ng Panginoon sa atin. Dapat ang faith nyo nagsisave. Naililigtas kayo nito. At ito yung individual na pangungusap sa bawat isa sa atin. Ito ang nagiging pagkain ninyo at nagiging lakas ng salita ng Diyos. At ito ang nakakapagtataas ng iyong pananampalataya, ang salita ng Diyos. Nagmamature sa spiritual patungo sa pisikal. Yung inyong pisikal, kaya kayo lumalakas, di ba? Yung mga katabi mo, kung mataas ang pananampalataya, o tutulog-tulog na naman. Nagmamature kayo because of your spiritual, sa pisikal. Nagmamanifest po yan. The way he talk, the way he attitude niya, karakter niya. Madali magsimba-simba, punta-punta rito, pero pagbukas, ano na yung bukang bibig mo? Ay, buhay na ito, wala na namang pera. Wala kang kakwenta-kwentang buhay na ito. Puro na lang mga demonyo kasama ko. Asan ang faith mo? Nawala. Bunga ng iyong pananampalataya. Diyan mo makikita. Madaling dumalo, pero yung bunga nito, ay makikitaan sa araw-araw nating pamumuhay sa bahay. Bukas na naman, di ba? Hindi naman tayo magkakita-kita. Martes, Miyerkules, Huwebes, kita tayo Biyernes ng gabi lang, di ba? Kung mag-care group pa kayo, umatin, salamat. Nadagdagan na naman pananampalataya nyo. Kung hindi, lulugo-lugo na naman next week. Di ba? Napapansin nyo? Lumalakas kayo pagka ang salita ng Diyos ay na-absorb nyo. Pero pag wala, mukhang kawawa. Kung kaya naman mahalaga ito sa inyong mga buhay, ang mga pananampalataya, sapagkat dito sa pamagitan ito ay lumalalim sa spiritual. Colossians 2:7-10 ang sabi diyan. Colossus 2:7-10, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alintuntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo Amen. sa kanyang pagiging tao, Amen. kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. It is relational. Na kay Kristo lahat. Na nakatingin kayo dun sa mga bagay na material na nangyayari sa buhay mo. Pero ito'y na kay Kristo lahat. Kaya nga tayo lahat ang ating salvation ay personal. Hindi niyo maliligtas asawa niyo. Hindi niyo maliligtas anak niyo. Hindi niyo kayang iligtas. Hindi ko kaya kayong iligtas. Kaya ko lang kayong sharean, pangaralan, sabihan. Pero at the back of your mind, hindi ko alam kung ano iniisip niyo. Hindi ko alam kung inisip nyo, tanghalian nyo mamaya, ano kaya kakain namin. Hindi ko alam kaya ulam na naman, baka wala naman akong ulam. Uwi na lang ako. Hindi ko alam. Pero ang kaya ko lang sabihin sa inyo,
may tanghalian kayo mamaya. May kanin. Kaya ko lang i-share sa inyo. May kanin. Oo, may kanin. Ulam pala, wala. Ang kaya ko lang sabihin sa inyo, encourage kayo kung anong katotohanan sa salita ng Diyos at kayo na po mag-a-apply nun. Amen. Kung gusto nyo tanggapin o hindi. Amen. Naunawaan niyo po? Doon na momold ang faith by hearing the word of God. Ano, pakiulit mo doon sa verse 7? Ano sabi doon? Sa verse 7, Colossians 2:7. Yan. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong Yun. buong buhay. Magpakatibay Yan kayo lang. sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At lagi kayong magpasalamat Magpasalamat. sa Diyos. Ang taong hindi napapagpasalamat, alam niyo ba yon? Isang tama reklamo, walang pananampalataya yon. Pag panay reklamador, panay reklamo sa Diyos, murmuring, laging kulang, ano ba naman Lord? Ba't mo kami dinala sa wilderness dito? Ano naman Lord? Wala naman akong pagkain, ulam. Sabi mo, pangako mo, pag tinanggap kita, ang buhay ko ay masagana na. Sabi mo, pag ginawa kitang Diyos, ang taong nananampalataya talaga ay punong-puno ng pasasalamat. Amen? Masayahin, kasi punong-puno ng pasasalamat. Salamat, Lord. Meron na naman akong buhay sa oras na ito. Amen. Nagising ako. Nagising sa katotohanan. Amen? Amen. Patungkol sa pananampalataya, at ito itinuturo ng Panginoon sa inyo, na lalo niyong ma-practice at ito'y laging maggamit sapagkat sa oras ng mga pagsubok ng inyong naranasan, makakalimutan ninyo na mayroon kayong Diyos. Pagka kayo nauntog, ay, wala yatang Diyos. Pag sinusubok na kayo, diyan tayo nagkakaroon, natetes ang inyong faith. Oo, madaling sabihin, susunod ako, maglilingkod, tatalikod pala. Yung paglilingkod, magiging tatalikod. Kaya dapat daw po, sabi Santiago 1:2-4, Santiago 1:2, 1:2-4. i-practice natin, oh. Mga kapatid, mag-alak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Nakita nyo, kailangan maging ganap. Pinapractice mo kasi yan eh. Kailangan ang faith mo na pa-practice, nagagamit mo sa oras. Kaya nagle-level up po yan eh. Kaya iba-iba tayo ng faith eh, di ba? Iba-iba tayo, pagbaguhan, di ba? Kawala-wala talaga kapaniwala sa Diyos. Pero sa tuwing nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos, namumod sa puso niya ang katotohanan, because faith cometh by hearing, not just hearing anything sa paligid mo, but hearing the Word of God. Amen. The very Word. Kung wala kang prayer, wala kang panalangin, wala kang pagdalo, Sunday na nga lang, once a week, di ka pa dumalo, tapos Monday, malamang, anong pinaggagawa mo Monday, Tuesday, Wednesday? Paano mamumod ang faith mo? Oo, ligtas ka, naliligtas ka, tinanggap mo ang Panginoong Hesus, pero sa paglakad mo, kaya ka talunan pa rin kasi yung faith mo hindi na mold. Hindi siya nag-increasingly in measure. Kaya kayo, sinusubok tayo para daw, maging, sabi diyan? Maging matatag. Para you will be complete. That you may be perfect and complete, lacking nothing. Kaya si Jesus, hindi po gumaling yung mga pinagpe-pray niya doon sa isang lugar, nakalimutan ko. Why? They lack. Meron sabihin, may faith pero lack. May faith sa lugar na yon, but they lack. Ayan po ang danger. Yung, sabi sa English doon? Kaunting katalinuhan is dangerous. Kailangan buong buo. Pakisabi sa katabi mo, buong buo. Dapat ang buong buo. Amen? Amen. Puro. Talagang ang pananampalataya mo, hindi attender ka lang. Kaya nagkakaiba-iba po tayo ng lagay sa buhay. Because of the faith. Ito po ay pinapractice. Dapat steadfast ka. Those who are steadfast indeed, because you will keep in perfect peace because you are steadfast indeed. Hindi yan nakukuha sa awit-awit lang. Kanta-kanta lang. No, bagamat malaking tulong yan. Ang tanong,
Pagdating ng pagsubok, are you steadfast in your faith, lacking nothing? Ano daw ang faith? Strong conviction sa Word of God, syempre, sa whole totality of God. Hindi doon sa sinasabi mo. Hindi doon sa verse na kabisado mo. Kasi kung mangyayari niyan, limited si God sa iyo. Rinig na rinig ka ng nanay mo. Rinig na rinig. Buong-buong maririnig talaga yung salita ng Diyos. Talagang naririnig mo siya. Hindi ito how-shaw. Kaya ka nakapagpapatotoo sa iba eh. Nakuha niyo po? Totoo ang Diyos ko. Alam mo ba yon? Kaya kayo natatakot mag-share. Kaya kayo natatakot mag-deliverance. Kaya kayo takot, duwag, kasama ng parusa. Kaya kayo papunta sa impyerno kasi wala kayong faith. Ayan pa naman ang kaligtasan. For without faith is impossible to please God. Bakit ka natatakot? Kakambal ng takot ang parusa. Kasi hindi namumod yung faith sa'yo. Ka lang. Nakikisakay ka lang. Hindi relational kasi ito eh. Dapat alam mo ang Diyos mo ay nag-uusap kayo. Talagang may gagawin siya at ito'y nagbubunga sa buhay mo. Amen. Hindi bunga nga lang. Ang faith po, hindi puro salita lamang. Hindi alam mo lamang. Kailangan po mapasok sa iyong puso at nagiging gawi ng iyong katawan. Kilos at galaw salita. Amen. Hello? Amen. Naipapamuhay mo talaga ito. Mananampalataya ka eh. At i-share mo sa iba. Ano i-share mo? Hoy, manampalataya kayo ha. Kasi hindi ko kaya talaga manampalataya. Kayo na lang. Pambihira. Kayo na lang manampalataya sa Diyos, pero papangaral ko si Jesus sa inyo. Siya'y totoo, siya'y buhay, sabi sa Biblia. Sabi sa Biblia, nasusulat. Ang tanong, ikaw, naranasan mo ba talaga siya? Kaya hindi po how-shaw ang ating panampalataya, ating paglakad eh. Hindi po to fake, hindi fake news, no? Hindi talaga to Buhay ang Diyos natin, amen? Amen. Manalangin ng aircon, amen? Amen. Manalangin ng bago, mga sira. Diba? Mabilis po tayo. Mabilis po ang ating paglago kaysa sa ibang mga mananampalataya. Sa totoo lang. Amen. Mabilis po ang training natin dito. Kaya kung hindi kayo sasakay, mapapag-iwanan po kayo. Kung hindi kayo papagamit sa Panginoon, after 5 years, ganyan pa din kayo because faith grows. Kawawa po kayo. Kawawa po kayo sa inyong paglakad kay Kristo. Because faith grows. Pag hindi nyo nagagamit ito'y muscle. Tamang pagkain, tamang ehersisyo, tamang paggamit. Pag ito'y lumakas, kahit patay, mabubuhay. Hello? Amen. Amen? Amen. Hindi pa tayo umaabot sa ganun. Pero pag umabot tayo, I believe God will do it to us. Kung ang panampalataya natin talaga ay umaabot na sa ganun, sukdo lang biyaya. Iba po ang grace, iba po ang believing, iba ang faith. Ang faith po ay pinapalago sa ating mga buhay. Tandaan po natin yan. Higit pa rito, nais ituro ng Panginoon, dahil ang bunga ng inyong panampalataya ay nakikita sa inyong mga gawa. Ito'y lalo kayong naayos, lalo kayong lumalago, ang inyong mga panampalataya sa pamagitan nito. Naayos po tayo. Tama ba? Amen. Naayos, ikaw muna. Walang ibang gagamitin. Ikaw muna, tumaas ang faith mo, susunod na yan. Kasi faith is contagious. Everybody say contagious. Contagious. Nakakahawa po ito. Kaya nga kayo kakadaluin, nananampalataya ang iba dahil sa inyo. Hindi kasi fake yung faith nyo eh. Kaya nga minsan, tutuyain pa, ba't ikaw ganyan ka pa din? Diba? Ba't ikaw mahirap pa din? Diba? Why? Kasi hindi nakikita sa iyo yung panampalataya mo na umaasa sa Diyos. Na ang akala mo pera-pera ang pagsunod sa Diyos. Kaya hindi mo siya mapaglaban o hindi mo siya ma-relay sa kapwa mo. Kasi ang kala mo materialism ang pagpiging faith. Kailangan ako, may pera na ako.
para mag-share ako ng gospel. Kung pera lamang ang kadahilanan para maligtas tayo, sila, sana nagpaulan na lang siya ng pera. Hindi na po si Lord napakosakot nagkanda hirap-hirap pa sa cross. Oh, paagaw! May bangko ako rito, mayaman ako. Lipad ang mga pera. Ligtas na tayo dahil marami na tayong pera. Ayan ang tinitingnan nyo. Karamihan sa atin, kailangan pag may Diyos, mapera. Ayan, marami pong may pera. Walang Diyos. Wala rin ang buhay nila. Tandaan nyo yan. Hindi pera solusyon sa buhay mo. Si Jesus pa rin ang daan. Amen? Amen. Katotohanan na tong buhay. Huwag kung ano-ano inaalok nyo sa kanila. Manampalataya sila kay Jesus, ang bawat isa, sa kasalukuyan at kung minsan ay umaangat pa. Ang panampalataya ng bawat isa ay sa kasalukuyan ay kung minsan ay umaangat, kung minsan na may humihina, sa kadahilan ng hindi kayo nananampalataya sa Diyos. Ups and down. Laban, bawi. Puro na lang dusa. Why? Hindi natin naiintindihan. There's a season of waiting. Waiting and faith is correlational talaga sila. Naghahantayan. Diba? Isaiah 40:31. Ang sabi niya, they that await upon the Lord shall renew their strength. Kaya tayo hindi nare-renew ang ating strength, patuloy tayo nanghihina because you don't wait. Naiinip ka. Naiinip ka sa kapwa mo. Hindi na magbabago. Yung pala, ikaw dapat ang magbago. Para mahawa siya sa panampalataya mo. What you are professing. Ikaw, lagpa ka nga Sabi mo, manampalataya anak mo, asawa mo. Ikaw, laglag. Diba? Lord, pagka ganun, imold mo pa ako, Lord. Mold me, change me. Diba? Ikaw muna. Kaya nga hindi po kasi service to sa Lord. Service to sa ating kapwa. Paglilingkod sa kapwa. Kaya wala kang na dadalang iba dahil kasi yung faith mo hindi pa talaga matured. Only a matured can bear fruit. Tandaan nyo, mga puno na malago na o magulang na, di ba? Yan lang yung nagbubunga. Pero ikaw, pag hindi ka pa nagbubunga, wait. Let yourself be matured. Magdilig, manalangin, mag-cultivate, or ang faith mo, gamitin mo. Practice it. Tagasulat ka lang, susunod. Wala Hindi nyo ginagampanan yung basic. Magbabasa lang ng Bible. Gusto mo pa si Lord magbukas. Oh, Lord, buksan mo. Saan mo gustong makabasa kita? Shh. Hanginin mo. Ano ba naman faith yan? Basic, basahin nyo. Ginawang virtud ginawa nyong enchantment ang Diyos. Ginawa nyong dapat 10 armor siguro para mas makapal. Diba? Ang bihira. Asan ang faith doon? Ha? Ang bigat noon kung may kayo sa spiritual. Ang bigat noon walang kamalay-malay. Iba po ang faith. Tandaan natin, ito ang magpapalago sa inyo that can move mountains of difficulties. Ito po ang gagamitin natin sa ating pamumuhay araw-araw. For without faith, it's impossible to please Him, to please God. Iba po ang inyong paniniwala sa Bible. Iba po yan. Oo, believe ka. Pero konting lang, adjustment lang yan. Hindi man masyadong malayo. Pero iba po ang faith. Iba po ang believing. Oo, marami kang kabisado. Hindi po yun sa kabisaduhan. Faith is relationship sa Lord. Ha? Ito dapat nakatuon sa big God, hindi dun sa sitwasyon mo. Nakatuon sa Diyos. God of impossibilities, di ba? God of impossible. He is the God of impossible, di ba? Kaya niyang gawin lahat ng imposible. Hello, are you there? Amen. Dapat yun ang mamold sa atin. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Na-create ka nga niya. Saan ka ba galing? Na-create niya ang buong mundo. Saan galing ang mundo?
Na-create niya ang araw, pero nakatingin ka doon lang sa iyong kakayanan, sa iyong talino, sa iyong pera, sa iyong ataol. Saan kayo nakatingin? Sa iyong kakayanan. At peace ka na sa buhay mo. Why? Meron na akong ataol. Ano tawag niyan? Si Saint Peter. Hindi mo alam kaluluwa mo kung saan pupunta. Hindi po ganun sinasabi ng Panginoon na faith sa ating lahat. Isa lamang dahilan nito at hindi niyo maaari tanggi sapagkat ito po ang nakikita sa inyo sa physical, ang nanyo. Ang inyong mga paggalaw sa inyong mga sinasabi, Santiago 1:6-7. Ano sabi diyan? Santiago 1:6-7, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umaasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at hindi alam kung ano talaga ang nais niya. Nakuha niyo po? Kailangan fix your eyes on Jesus. Kay Jesus, hindi yung source ng source, kung saan may darating dito, dun. Zero. I believe. Ganun ka pa, Hindi po yun. It is relational. Nakukuha niyo po ba talaga? Amen. Alam niyo, gagaling talaga siya. Alam niyo, pagpapalain siya. Alam nyo, magkakaroon. Why? You believe inside of you, you have faith na gagawin ng Panginoon ito. Amen. Hello, are you there? Amen. Iba po yung believing sa utak mo lang, you convince yourself, lahat ng word, Bible, pakinig lang. Lahat na lang, binasa mo, pinakinggan mo. Pero nakakatulong po yun. Po. Pero iba po yung sinasabi kong faith, the saving faith, na magliligtas sa iyo. Kung kaya nais ng Panginoon na magkaroon kayo ng magkakumbabang puso, patungkol dito, pakumbabang puso, at huwag niyong ipilit pa ang inyong mga sariling gawa o galaw. Sapagkat dito kayo napapasama, dito kayo lalong nahihirapan, 2 Timothy 8-9. 2 Timothy 2:8-9. Alalahanin mo si Jesucristo, ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David, ayon sa magandang balitang ipinangaral ko. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal, subalit hindi kailanman maigagapos ang salita ng Diyos. May ano sabi sa 8 po muna? 8. Alalahanin mo si Jesucristo, ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David, ayon sa magandang balitang ipinangaral ko. Laging alalahanin yung tinuturo sa atin, sa ating puso. Okay? Romans 5:1-2. Roma 5:1-2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. We have access, no? Direct access. Hindi nyo kailangan ng backer, no? Minsan, hanap kayo ng hanap, no? Asan si prophet, asan si evangelist, asan si Ate Belen. Kaya pinalis ko na si Ate Belen kasi hinahanap nyo lagi. Si Jesus hanapin nyo. Amen? Amen. Si Jesus, we have direct access. Kung meron man propeta sabihin sa inyo, pasalamat kayo sa Diyos. Pasalamat po kayo na may sinabi, dito may prophetic tayo. Pasalamat, confirmation na lang yon ang nangyayari sa inyo. That we have one Spirit, we have one God. Huwag kayong dumepende sa tao, kaya nagkakawindang-windang ministry. Diyos nyo na, yung mga ministers, prophets, pastors. Si Jesus lang po ang dapat bigyan ng glory. Amen? Amen. Siya lamang dapat lumangga. Sige, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Siya lamang. Huwag yung mga tao, nako, pag nakita nyo yung loopholes ng tao, pag tumingin kayo, hindi na kayo atin. He is the finisher and perfecter of our faith. Siya lang po. Amen. Kaya look unto Jesus.
Kaya gusto niya focus lang kayo sa Kanya. Sa Kanya. Dahil sa Kanya kayo naglilingkod. Oh, ako ang pastor dito. But I'm not the head. The head of the church is Jesus Christ. Amen. The Holy Spirit, tinuturo sa atin anong dapat gawin. Ganun. Kaya we all pray. Pastor lang, di ba? We all pray. Anong direksyon? One Spirit, pagkasunduan. Ano ba ang nangyayari sa church? Anong dapat gawin? One direction, one Lord, one baptism, one God. Kasi isa lang ang head dito. Ang Holy Spirit. Hindi po ang pastor, tandaan nyo. Pero meron lang tayo, siyempre, bilang para hindi tayo magulo, may talagang isang lang nagsasalita. Di direksyon. Pagkasunduan ng lahat. Okay, pagkasunduan ng lahat. Let's go. Halos karamihan, through prayer. Hindi yung sarili mo, may naisip ako, pastor, mukhang okay to. Sumunod kayo lahat sa akin, ha? Let's go. Hindi pwedeng ganon. Kailangan sa loob ng prayer. Dito, panalangin, gawin natin, ipanalangin. Kasi ang lahat ng nagmamadali, lalong na bumabagal, haste makes waste. That's why we wait upon the Lord. Huwag kang mainip. Hinuhubog siya ng Lord eh. Nahubog yung mga propeta, ay mga apostol, di ba? 3 years si Jesus dito. Nung umalis pa nga si Jesus Christ, nag-away-away pa rin sila sa Acts. Hindi pa rin puro si Pedro. Di ba? Hindi pa rin ang panampalataya niya. Si Abraham, di ba? Sinubok ang panampalataya niya. Hanggang wakas, di ba? Kahit matanda na siya, naghihintay pa rin siya na magkakaanak. Ganon dapat ang faith natin. Umaasa lagi sa Diyos, sa Kanyang pangako. Ang inyong mga panalangin ay na-establish, nagkakaroon ito ng kasagutan at kaayusan. Okay naman. Kung kaya, naapektuhan din ang mga panalangin ninyo kapag ang panalangin ninyo ay humihina. Pakatingin nga katabi mo, nangihina na ba? Mukhang hina at tutulog-tulog. No? Mukhang nangihina na. Kailangan po daw pala ang prayer natin, continuous prayer. Prayer talaga. Kaya pala, hindi na naman na pag na-out of focus tayo sa prayer. Kaya dapat talaga, sabi ko nga sa prayer chain, ilista. Mga prayer list, i-compile. Ibalik-balikan. Kung di pa na-answered, balik-balikan. Wala eh. Pagka hindi na alam pray, magtangsa lang tayo. Pray tayo. Hindi, ginagamit yun na Adlib yung prayer in tongues eh. Okay naman yun kung in the spirit. Pero kung wala naman problema sa tongues pagka Pero kasi, you must pray in the spirit, pray in your mind din. Kailangan nasa ayos ng utak nyo. Nasa ayos. Kasi ang Diyos hindi po nang hihimasok. Kailangan you agree, ang Holy Spirit, tsaka yung hindi siya nangongontrol. Yung utak nyo, nag-ano pa rin, nagkakaayusan. Nasa wisyo ka pa rin, hindi yung, wala na ako sa ulirata. Buti nga sa inyo, wala ka na sa ulirat. Possessed nga pala, may sapi. Ang nagpe-pray po, kailangan di ba? Pag bago lang, baby Christian, okay lang po yan, di ba? Umiyak ka. Ngawa ng ngawa. Pag baby Christian, okay lang yan. No problem. Gusto ko lang ipaliwanag ba? Baka magkaroon kayo ng ayoko nang umawa. Pag baby, okay lang yan. Di ba? Pag lumaki-laki, nagkakaroon ng syllables. Hindi ko kasi pwedeng pikiin yan. Pero yung tongues nyo, pwede yung nagkakaroon ng syllables. Diba ang bata? Yan. As tumataas ang faith nyo, pag panay tanong na kayo, yung 4 years old, tanong na yan. Ang daming tanong sa Lord, no? Pag baby Christian, ka lang, papakainin ka, Lord, spoon feeding talaga yan. Kain. Tahimik. Eto, dodo. Tahimik. Pagka lumalaki po, ganun talaga. Sa spiritual, ganun din. Ngayon, nagtatanong ka na, tumataas ng faith mo, marami ka nang nalalaman ngayon. Dapat iligpit ka na, di ba? Nagtatanong ka na sa Lord, okay lang yan.
Yung faith mo nag-grow. Dapat ganon. Amen? Naunawaan nyo na? Amen. Ay, salamat sa Diyos. Tapos na tayo. Humihina. Pagka kayo po, hindi nagagamit, di ba? Subukan nyo mag-deliverance. One month. Ano nga ba? Sasabihin ko. Nawawala yung faith mo, nawawala yung strength mo, yung lakas mo. Mihina ka. Ang bawat sa iyo, huwag magtaka kung bakit tumatagal ang kanang mga panalangin o kanang mga hinihingi sa Panginoon. Yung faith, humihina. Why? Humihina ang faith mo. Gusto mo, ginagawa mo genie si Lord eh. Lord, I wish. Gusto ko mapangyari yan, mga ginagawa ng mga matigil sa mga paglalasing ng mga tao na yan, sa addict yan. Pagka, magicin mo na yan, Lord, magic. Kukuha ka pa ng magic wand. Ginagano mong Diyos, ang Diyos, ginagawa mong genie. Kakapanood nyo ng ng mga magic eh. Gusto nyo instant, madalian, ayaw nyo mamold ang faith nyo. Ayaw nyo mamold ang faith nyo. Ayan ang problema natin bilang Kristiyano. Kaya wag kayong magtaka kung bakit ang prayers nyo tumatagal. Kasi hindi tayo natututo. Hindi tayo natututo. O ano ngayon, mamatay siya, arrest and capture mo na lang. Hindi kayo natututo. Importante, kayo matuto. Di ba? Kung ayaw niya tumanggap, nasa gasaan, namatay, di arrest and capture. Kunin mo na lang. Importante kayo natuto. Naintindihan niyo po? Kayo yung mahalaga sa Lord eh. Kayo nandito eh. Kayo yung nag-aaral. Kayo yung nananalangin. Kayo tumatawag sa Diyos. Ba't pinipilit yung magbago yung taong yon? Pray nyo sila, gather, kayo, mag-Bible study, tuloy-tuloy. Wala eh. Gusto mo magicin, kasi gagawa ka ng sarili mong gusto. Gusto ko gawin yung trabaho, gusto kong magpayaman. Mag-a-abroad ako para sa aking pamilya. Tapos naiwanan na yung faith. Gusto niya magtrabaho, asa na yun? Kailangan seek ye first His kingdom and His righteousness, and it will be added unto you. Ano nangyayari? That's why it is subtracting unto you, because you do not seek Him or priority Him. You do not prioritize God in your life. Tira-tira lang siya eh. Pero gusto mo, galing sa Diyos sa mga blessing. Gusto mo, ito paraan ko. Tinuturuan pa ang Diyos. Lord pagbigay ko, alam na. Next week, Lord, dapat maayos na ang lahat ng aking lalakaran. Nagbigay na ako. Kompleto yan, Lord, Ginagawa nating ang Diyos. Hindi siya relationship. Hindi siya yung talagang may usapan kayo ng Lord. Hindi nagiging ganun eh. Nagiging pera-pera na lang o robot ang Diyos. Kasi nga, hindi nga natin nakikita. Siya nga naman, naunawaan ko naman kayo. Baka nung nga nyo naman maunawaan na ang tatlo naging isa, di ba? Ang hirap nga naman unawain ng Trinity. Talaga naman, kung naunawaan nyo po ang Trinity, Diyos na rin kayo. Kaya, wag nyo nang unawain. Tanggapin nyo na lang. Huwag nyo nang ipilit. Ganun lang yun. 1 times 1 times 1 equals 1. Ganun lang. Parang yun pahirapan. Ang Diyos po, kahit Hudyo, na malapit na sa Diyos, hindi lang maintindihan si Jesus ay Diyos. Huwag nyo nang anuhin yun. Kaya nga gusto niyang patayin eh. Kasi nga Diyos siya. Pag naunawaan yung mga bagay na ganyan, Diyos na rin kayo. Hindi nyo kayang ipaliwanag ang Diyos. Hindi nyo kayang ikahon ng Diyos o ipaliwanag sa akin. Basta tanggapin nyo lang siya sa puso nyo, sumunod kayo sa Kanya, dahil alam niya ang ginagawa niya. Amen? Amen. Palakpakan natin Panginoon Matthew 21:22. 21-22. Matthew 21-22, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y naniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginagawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, Sino? mangyayari ang inyong sinabi. Sino na nakapagpatanggal
ng bundok dito na pagpalipat. May pelikula pa niya, yung bata, ganda na ba, umusog daw yung bundok. Kalokohan ano. Kasi physical yun eh. Akala nyo, ang faith that will move mountains, di ba? Pray if you have faith and do not doubt, no? If you have faith. Kasi nga, sino ba makakaya nun? Wala talaga kayong faith. Tumigil na kayo. Ito yung hinibigay ng Diyos sa atin. Ito'y binibigay ayon sa sukat ng iyong pananampalataya. Bibigyan ka ng Diyos. Gagamitin mo yon kasi nga fruit po ito. Nagbubunga ito. Ito po ay kung umabot sa to this mountain na palipat nyo, binigay ng Lord sa iyo, di ayos, di ba? Ano mo yan, pumasok tuloy yung dagat, bumukas niyo, binuksas mo. Depende, no? Nabuhay yung patay. Yung binigay sa inyo, salamat ka sa Diyos. Kasi nga tong faith po na to ay nagbubunga o nag-fruit po ito ng iyong Holy Spirit sa iyo. Amen. Hello, naunawan niyo po? Nakukuha niyo? Amen. Ganun po yun. Para po kayo, magagamit niyo itong faith na ito sa bawat sitwasyon. Pagpapagaling ng may sakit. Diba? Ang tapang-tapang mo bigla ka tumapang, Why? Kasi yung faith nagbubunga sa iyo. Hindi ito isang wishful thinking. Hindi ito yung magpa-prophesy. Alam niyo po ba, you cannot operate sa prophetic pag walang faith. Kaya ayan po ang inaano sa inyo. Ayan ang unang minomold sa inyo. Sa atin. Napakahirap kayo magpasto na walang faith, di ba? Pag pangangaral ako, manampalataya kay sa Diyos, buhay. Pero hindi ko siya naranasan sa aking buhay. Kaya sabi ko sa kanila, mga leaders, sabi ko, naway mapagtagumpayan nyo ang mga pagsubok na darating sa inyo kasi talagang susubukin kayo. Kasi ako po, sinubok ako bago ako naging pastor. Mananampalataya. Bago ako tumayo rito, hindi po ako basta tumayo rito na walang pananampalataya. Talaga naman, sinubok ang pamilya sa lahat. Buhay ko lahat. Hindi kayo ilalagay ng Panginoon sa isang ministry ng hindi subok na matibay, subok na matatag. Ha? Hello? Are you there? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya lagi ko sinasabi sa yung mga pa-banding-banding nyo ngayon, kaya mahigpit po ako sa leadership Mahigpit po ako sa Ang laging prayer ko, Lord, makayanan nila ang mga testing. Lord, ang baptismo, makayanan nila. Dahil deliverance ito. Hindi po ito basta salta-salta. Kasi pwede po kayo mag-preach ng Word of God. Pag matalino ka, may alam ka, nag-aral ka, Bible school, 5 years. You can manipulate everything, di ba? The Word. Kaya kong aralin po yun. Kaya kong dayain. Pero I don't stick on that wisdom. Kaya nga dumating ang mga messenger of the Lord sa atin Pwede ko pong ituro kahit ano sa inyo. Kahit ano. Kaya ko po yun, aralin. Pero ang gusto ko pa rin, ang message ni Lord. Amen? Amen. Kung kaya't ang isa sa mga sikreto upang tumaas, ang inyong pananampalataya ay pagpapalalim sa Panginoon ng inyong mga relasyon sa Kanya ay lalong umigting habang tumatagal. Kawikaan 3. Kawikaan 3:3-6, pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong liig at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahak. Amen, di ba? Trust in the Lord. Do not lean on your own understanding and in your ways. Acknowledge Him. Pasalamat, mag-pray kayo. Lord, salamat sa lakad na. He will direct you pagka pinapasalamatan niyo siya. Araw-araw po yan. Para tumaas ang inyong pananampalataya, araw-araw po yan. Kaya sabi nga ng ating mga propeta, mga seers natin, na susubukin talaga kayo ang inyong pananampalataya. Parang ginto. Pagka lumabas talaga ang kulay mo, tunay ka bang ginto? Pure pa o hindi pa? Pure na o hindi pa? Diyan makikita sa bawat apoy na dumaraan sa buhay mo. Pagka nanatili kang nakatayo,
matatag sa iyong pananampalataya, you're on your way to another level of your faith. Hello? Amen. Pataas ng pataas yan. Ang inyong pananampalataya, kung tutusin kayo ay kinakausap ng Panginoon, ang bawat isa sa inyo ay nakakarinig ng tinig ng Panginoon. Di ba? Job 33:14-17, subalit ang karamihan sa inyo ay hinahanap pa rin ang mga nanalangin. Pero Job 33, ano sabi ng Panginoon? Job 33 verse 14 to 17, magsalita man siya sa iba't ibang paraan, hindi pa rin natin ito lubos na mauunawaan. Nagsasalita siya sa panaginip at pangitain, sa adikain, kalaliman ng gabi kapag ang tao'y nahihimbing. natutulog, Pinapaunawa niya ang Dreams. kanyang saloobin, nagbibigay ng babala sa kanilang pangitain. Nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilan sa paggawa ng masama at sa kapalaluan. Amen. Nangungusap ang Diyos, ayaw mo lang pakinggan. Yung sayo pa rin. Sa bagay na ito, sa pamagitan ito, ang mga bagay na ito ay nahamak ninyo ang pagkilos ng banal na Espiritu sa inyong buhay, sapagkat parang sinasabi ninyo na hindi kayo maaaring gamitin ng Panginoon o maging daluyan ng salita ng Diyos. Pagtanong kayo ng tanong sa mga dito nauso, lalo na bago yung prophetic, tanong ng tanong sa sa propeta, dahil pinanganak yung prophetic dito. Tabi na ng tabi sa mga propeta, ginawang, kaya sabi ko, magtayo ka na kaya ng kubol dito at magbayad ng hinging hula-hula. Ginawang manghuhula. Ang propeta po, hindi po manghuhula. Kayo po'y nananalangin, kung di nyo marinig ang Diyos pa rin, sa dreams, diba? Dreams, ano na yan eh? Sa tao, sa mga propeta, tinatawag, sasabi ko, confirm. Pero ang Diyos ay individual, nangungusap sa inyo. Kaso nga lang, your sins, ang kasalanan mo, ang siyang umahadlang, kaya hindi mo marinig ang Diyos. Sarap na sarap ka sa kasalanan, kaya hindi mo marinig ang Diyos. Kaya minsan, kailangan mo ng propeta. Pero ang Diyos, talagang nagsasalita siya at nangungusap sa mga sitwasyon. Diba? Pag na-disgrasya ka nga, naku, ginigising na yata ako. Pinapalo na yata ako ng Diyos. Wala na isang pa ako. Lord, lalakad na ako. Ganyan, diba? Nangungusap pa rin eh. Pinalo na yata ako ng Diyos. Huwag nawa akong paluin. Nangungusap. Ayaw nyo lang pakinggan, katigasan ng ulo natin, gusto pa rin, ganyan ang tao eh. Diba? Gugustuhin pa rin niya. Pero ang Diyos laging gusto niya yung kabubuti mo. God's a plan for us, diba? Plan to prosper us, lahat yan. Lahat, kaso nga lang, hindi your way, His way. Ha? May plano siya, maganda, pero not your way. His way pa rin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito ay isang kakulangan ng pananampalataya ninyo sa Panginoon. Kung kaya sinasabi ng Panginoon sa inyo na ngayon na kayo'y maaaring makarinig sa Panginoon. Konting tiis na lang, no? Maaari kayong dumirekta sa Diyos. At kayo mismo ay kinakausap ng Panginoon, kung kaya huwag kayong maghahanap sa tao, sa kanilang giftings, at huwag ninyo silang paghahanapan sa oras na kayo'y nahihirapan, dahil ito ay personal yung relasyon sa Diyos. Na-prophesy na ako bakit ganoon? Mali yata. Bakit kaya? Tanungin mo sarili mo, tanungin mo ang Diyos. Ask the Lord, ano nangyayari? Seek your heart, search your heart. Seek His face, no? Ganun lagi tayo. Humble yourself before the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Ibig sabihin ay nakatuon sa Panginoon at nakadirekta hindi sa mga kasamaan ninyo, hindi sa bawat isa-isa sa inyo. Dito lalong naayos ang inyong buhay. Dito kayo napapabuti, napapaputi. John 10:22-27.
John 10:27-28, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Amen. Di ba? Naririnig nyo talaga, iba yung boses ng demonyo sa boses ng mundo o ni Satanas. Sa boses ng mundo o ng Diyos, di ba? Alam na alam mo yan, kasi babad ka sa salita ng Diyos, eh. Hindi ka pa pwede magkamali. Aral na aral ka. Aral na aral ka sa salita ng Diyos. Alam mo, ang right and wrong, ang batas ng Diyos. Ang yes ay yes, ang no ay no. Hindi pwedeng gitna sa Diyos. Kaya umaangat ang level habang tumatagal ka sa Panginoon. Hindi naging hipokrito o nagpapanggap lamang na maka-Diyos kayo. Umaangat yan, talagang panggap-panggap ko lang. May ID ka pa, may t-shirt ka na. Ha? Hindi ka nagpapanggap na Kristiyano. Talagang totoo ka. Dahil subok na matibay, subok na matatag. Bukod pa rito patungkol sa bunga ng iyong pananampalataya, dito kayo lalong namumold at dito kayo nagiging totoo at nakakapagpadala din kayo ng mga iba pa. Nagiging totoo to. At nakakapagpadala pa kayo ng ibang tao, nagkakaroon din kayo ng lakas upang magpatotoo. Kasi sabi ko nga kanina, sila ay inyong naaakay sa Panginoon. Amen po ba? Amen. May naakay na po ba kayo sa Lord sa inyong pananampalataya? Sige, palakpakan nyo yung mga sarili naman. Salamat sa Diyos. Itaas nga ang kamay, may naakay na sa Lord sa kanilang pananampalataya. Let me see your hands. Oh Lord, patawarin niyo po ang mga Meron na. Manampalataya kayo. Bukas, mamaya, meron na yan. Meron na, kahit patay, di ba? Kahit pa paano, kaluluwa. Okay, malungkot. May magpatanggap na kayo, di ba? Kayo malungkot, kayo naman eh. Yung buhay na, natanong ko kanina, yung buhay. Yung may katawan. Marami na tayo na dilo. Kaya huwag kayong malungkot. Kahit pa paano eh, pakinabang ka pa naman. At ito ay nawawala ang mga prutas ninyo o hindi, nagbubunga ang inyong mga pananampalataya. Sa kadahilan ng ito po ay inaayos ang Panginoon ng spiritual, kaya hindi nagbubunga, inaayos pa kayo. Okay lang po yan. Kayo po ay tinuturuan pa ng Panginoon, subalit ang ilan ay ayaw magpatuwid ang kailang mga damdamin, ay nagre-retaliate sa Panginoon. Diba? Ayaw talaga, ayaw. Tapos pagka may problema, si Lord, diba? Ayaw. Kailangan po magpatuwid tayo sa Panginoon. Karamihan, hindi ito pinagtutuunan ng pansin. Come what may, bahala na. Sapagkat dumidepende nga ang ilan sa kanilang pagtitiwala sa tao. Andiyan naman nanay ko, tatay ko. Ligtas naman ako siguro. No? Ligtas na nanay ko. Nagwo-work ang nanay ko, naglilingkod. Baka naman ligtas na kaming mga anak. No? Yung mga bata dyan. Pawardi-wardi, relational to, personal. Kaya ang salvation po ay personal. Hindi kayo pwedeng iligtas sa magulang nyo. Pagtuunan ng pansin, no? Ang growth ng inyong faith. Palakasin, i-apply, diligan, panalangin, ang inyong pananampalataya. Practice, lahat ng may sakit. Diba? Pag-pray nyo, pag namatay, bahala sila. Basta at least, practice sila. Diba? Kaya mo mamatay. Diba? At least ikaw, tuloy-tuloy ka. Meron nga ganyan, di ba? 99, pang 100 niya, gumaling. Wow! Pastor talaga ako. Thank you, Lord. Confirm. 99, patay eh. Lahat na pinag-pray niya, patay. Hindi tumigil. Kayo, isa, dalawa, tatlo, ayoko na. Ayoko na mag-pray. Yung huli kong pinag-pray, talaga bumubula pa bibig. Natakot ka na. Let your faith be molded. Amen? Amen. Sa patuloy, paghamit lang po kayo. Hindi nyo kasalanan yon. Mag-deliverance kayo. Huwag kayong magtiwala sa tao. Kung kaya naman ipanalangin ninyo na mawasak ang lahat hangad lang sa mga panampalataya sa pamagitan ng pakikinig sa Panginoon. Mawasak lahat yan, mga kawalan ng panampalataya. Pakikinig sa Panginoon, pakikinig sa Panginoon, at pakikinig. Pakikinig. Pakikiniig. Yan, nawala yung I. Sorry. Pakikinig.
at pagbabad sa salita ng Diyos. Romans 10:17. Iba po yung pakikinig, ano? Listening heart. Yung si Solomon, di ba, sinabi ko nga sa inyo, hindi wisdom hiningi niya sa akala ng iba. Hindi po talino. Naging matalino siya kasi ang prayer niya, magkaroon siya ng listening heart. Yung humble heart na nakikinig siya, syempre, wisdom galing sa Diyos, narinig niya kasi nakikinig siya. Paano ka magkaka-wisdom, di ka nakikinig? Isang ba galing ang wisdom? Ang nakikita lang natin kay Solomon, kung aaralin niyo po siya, ay matalino kasi prayer niya matalino. Ikaw naman magpe-pray ng talino, Lord, bigyan mo ko talino sa aking exam kahit di ako mag-review. Bigyan mo ko talino, Lord, talino. Ngayon ang prayer niyo, which is wrong. No? Have a listening heart sa God para magkaroon kayo ng wisdom. Ability to acquire, produce wealth, how to do it, how to care group, paano mag-pray, paano. Ginagawa po natin ng dalian kasi lahat. Sa hirap makinig sa Diyos, ginagawa niyong formula na lang ang lahat. Hindi po ganun ang buhay. Naunawaan po natin? Amen. Ay, salamat. Pakibasa, Romans 10:17. Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yan. Alam na natin yan. Dito lalong umuusbong ang mga panampalataya niyo kung kaya ang sinasabi ng Panginoon dito ay hindi madali. Ito'y proseso. Ang inyong mga buhay, padaloy lang po kayo. Proseso po ito. Amen. It's a process. Church, leaders, co-workers, second level leaders. Sinasabi ko sa inyo, proseso po yung mga inaalagaan sa baba. Hayaan nyo lamang. Huwag yung baga magmadali o tagal-tagal mo na sa church. Bakit ano? Ganyan ka pa rin. Hayaan yung mamold. Proseso sa kanya. Pray nyo siya. Sa gusto nyo mamadaliin, ginokondemn nyo na yung tao. Na minamadali nyo mga bagay. May inaproseso siya ng Diyos eh. Naahad lang ang tuloy dahil sa'yo. Hindi mo na siya pinagpe-pray. Hindi mo na siya binibigyan ng oras. Gagalit ka na, nayayamot ka na lang sa kanya. No. Ipag-pray nyo siya. Dahil tandaan nyo, hindi kayo makakapagpabago sa kanya. Yes. Huwag nyo nang pilitin. Amen po ba? Amen. Hayaan nyo ang Diyos. Hayaan nyo ang Diyos kumilos. Pray. Sharean. Sa sobrang galit ka na eh. Ang mga text mo eh. Ako na, huwag ka magsisimba rito ha. Dito lang. Ayaw ko makikita. Tatawa-tawa kayo. Makatatawa ba yun? Practice lang ha. At wala kayong dapat madaliin dito bagos ito'y practice ninyo upang lumago ng lumago. Huwag kayong nagmamadali. Pray lang. Ano sabi ni Ate Cynthia? Walang tulugan. Walang pilitan. Diba? Hayaan nyo mamo. Bagsak siya. Siya lang bumagsak sa baras. Maglilingkod na ako, Pastor. Yes, diba? Amen. Palakpan natin, Panginoon. Amen. Sapagkat kapag ito ay minadali ninyo, gawin sa inyong mga buhay, lalo kayong mahirapan dahil ang ginagawang proseso ng Panginoon sa inyo ay kayo ay para magtibayin, para kayo ay patatagin at hinda sa kanyang mabubuting gawa. Hebrews 11:6. Hebreo 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. 2:8-9. Ephesians 2:8-9 din. Ano sabi dyan? Efeso 2:8-9, sapagkat Hanggang 10. sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Upang gawin natin. Inihahanda tayo dun eh. Sa mabubuting gawa. Lalo ka nagmamadali. Dapat makomplete ka to do His work at ikaw ay magamit sa anumang pagkakatawag sa iyo. Amen? Amen. Amen. Kung kaya ang bawat sa ang may
Kaya ang bawat isa ay magpa-proseso sa Panginoon. Ito'y sa pangangailangan ng sapat na panahon. Ito'y nangangailangan ng sapat na panahon. At ito'y pahalagahan ninyo ang prosesong ito. Yan, pagtuunan ninyo ng pansin, ng oras, panahon, sapagkat dito kayo lalago. At ang lahat ng hinihiling ay sinusunod ng Panginoon. Ang lahat ng inyong hinihiling ay isusunod ng Panginoon. 1 Corinthians 2:5. 1 Corinthians 2:5, upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Oo. Isusunod, di ba, si keepers all the kingdoms and righteousness. Pag sinundan nyo pala yun, nagpaproseso kayo, yung pangangailangan mo, di ba? Yung gagawin ng Panginoon sa iyo, isusupply niya yun. Lahat ng needs mo, kasi nagpapahubog ka sa Kanya. Di ba? Siyempre, ano ka pa lang, apprentice ka pa lang, ano yun, OJT, allowance pa lang, di ba? Pero pag naging professional ka na sa Lord, diyan ka niya sisweldohan. Amen? Amen. Mas malaki sa higit na iniisip. Palakpan natin ang Panginoon. Mukhang hindi kayo excited sa gagawin sa inyo ng Diyos. Mahina. Ang Diyos ay hindi nagkakamali sa mga bagay na yan kahit anuman ang mangyari sa inyong mga buhay. Mabuti man o masama. He is the finisher of our faith. Perfecter of our faith. Sige lang. Kayo mga hinuhubog, sige lang. Gagamitin kayo ng Panginoon. Darating araw, tatayo kayo sa maraming tao. Start small, believe that you can look forward and have one spirit. Mag-i-speak kayo sa mga tao ng tunay na pananampalataya ng pagbabago at punong-puno ng pagpapala galing sa Diyos. Amen. Amen. Ganun po. Ganun po kaya makikita yung mga man of God. Nakita niyo yung mga nakatayo na mga talagang tunay na, no? Hindi sila pinaghirap ng Diyos. Kaso nga lang, bumibigay talaga sa oras ng pagsubok yung iba eh. Pag andyan na, hindi nakakayanan, may give up talaga. I pray na kayo po huwag mag-give up. Amen? Bumagsak man kayo, nandito lang ang church para saluhin kayo o ibalik kayo sa inyong posisyon. Huwag po niyong isipin na kami kalaban nyo. Huwag niyo po isipin kalaban nyo ang pastor, ang mga sito, yung ano man dito. Isipin nyo, nakakampi nyo kami. Amen? Hindi tayo magkakalaban, hindi tayo magkakaway, for we wrestle not against flesh and blood, but against powers, rulers, principalities of this dark world, the prince of the air. Tayo lahat magkakampi. Hindi po tayo magkakaaway. Kung nagkasala kayo, bahala ka sa buhay mo. Hindi. Kung nagkasala kayo, ayusin na pag-pray natin, di ba? Maayos ang lahat, di ba? Ayusin ka na. Balik sa Lord. Balik sa position, di ba? Balik sa kampo. Tapos, banat uli. Pagkano, sugatan, balik sa kampo. Ganun lang. Sa cell group nyo, care group nyo, kaya we strategize kasi may laban ng buhay. Ano po? May laban to. This is a fight between good and evil. Or winning souls. Making disciples. Talagang agawan ng kaluluwa to. Kung may pag-alay, paghandog ng kaluluwa kay Satanas, ganun din dito. Agawan ng kaluluwa to. At ang ating ring ay ang katawan ng tao. Kuha niyo po, agawan yan. Agawan ng, at ang vessel, di ba? Iyan ang ring. Tawag dyan yung mediator or vessel or medium or daanan. Kasi kaya ginawa niyang lupa eh. From the very beginning, ang lupa, ginawa niyang tao. Para hingahan, di ba? Ang spirito niya, diyan ang battleground sa ating katawan. Kaya kailangan magwagi tayo lagi. Alam niyo yan, sa deliverance, sa kakaunawa. Kung kaya nais ang Panginoon na huwag kayong bumalik sa dati, dahil kapag bumalik kayo sa dati, lalo kayong bumabagal, lalo kayong hinahirapan, lalo ninyong ginagawa na kayong nag-struggle, lalo kayong mag-struggle, nahihirapan kayo, kayo'y magpatuloy. Ito ang nais ng Panginoon. Amen? Hayaan nyo na kayo ay baguhin ng Diyos, saka ninyo matutulungan ang iba sa bagay na ito. Pag nabago kayo, matutulungan nyo ang iba. Kaya mapapansin nyo, nakikare group nyo, halos the same ng problema mo. Kaya, let us be matured on this. Talagang mabago ang buhay mo para matulungan natin ang iba.
Ang bunga ng pananampalataya ay naligtas din ng ibang tao. 2 Timothy 1:5. Basahin natin. 2 Timothy 1:5 hanggang 7, Daddy Reb. Oo. Sige. Hindi ko nalilimutan ng tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo ang paglalabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Yung pananampalataya ng magulang, nahahawa po yan. Kay Timothy at nagiging ano. Kaya napakalaga na mold muna nyo, kayo mga lolo-lola, ang inyong faith sa Lord at mahahawa ang inyong mga anak, apo, sa tuhod at sa lahat. Kaya pray natin mga elders natin, parents, mga parents natin, talagang sila po ay mamold. Or else, kayo na mga bagong generation, mamold kayo para mga anak nyo, apo nyo, ay maging ganun din. Nakakahawa po ang faith. May all who come behind us find us faithful. Malaga po ang faithfulness ng bawat isa. Na kahit ano man nangyayari, talagang ang katapatan nyo sa Diyos. Ang faith nyo sa Lord ay hindi po nawawala. Amen? Amen. Ang prayer po natin, can we all stand? Patungkol dito, ipanalangin po natin ang bawat isa na matutong maghintay sa Panginoon. Matuto tayong maghintay sa Panginoon. Amen? Matuto tayong maghintay upang mamold ang ating faith, bawat isa. Maghihintay ba kayo na mapapangasawa nyo? Magtuto ka maghintay. Huwag kang nagmamadali. Establish your faith. Establish yourself. Kumita ka. Sa tingin mo, mabubuhay mo ng pamilya. Tsaka ka maghanap. No? Hindi hinahanap yan. Yan po ay kusang dumarating pag nananampalataya ka. Ang importante, i-mold nyo po ang faith nyo. Ang ministry darating. Pag nyo ipilit ang ministry, darating at darating yan sa buhay mo. Pagka ikaw ay handa na, gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Are you excited sa gagawin ng Panginoon sa inyo? I am also excited sa gagawin ng Lord sa ating buhay. Diba, pinapakitaan niya na tayo ng mga bagay-bagay na mga simple lamang, drums lamang, aircon. Ang tagal ko naging Kristiyano, marami akong nakita, ang tagal na church, 30 years, walang sariling drums, walang sariling gamit, walang sariling aircon, na walang sariling praise. Tayo po binigyan ng lote, sariling church. Saan pa kayo? Amen, palakpakan natin, Panginoon. Is so needed, vital sa ating buhay. Napakalaga po ng prayer because in prayer we know what the will of God is. Kaya napakalaga mag-pray po tayo. Ano pray natin? Lord, makapag-wait ang aking kapatid. Wait. Ano yun? Love waits. Love waits. Pray. Hayaan mong mamold ka. Mag-matured ka. Kumita ka. Hayaan mong ikaw ay manalangin. Ang mapapakla po, hilaw po yan, di ba? Hindi hinog. Hayaan yung mahinog sa panalangin. Lahat po ay nadadaan sa panalangin. Kaya, bigyan natin oras, panahon. Huwag wishful thinking lamang. Bigyan natin ng oras. Mag-matured ka. Mag-matured ka. Hallelujah. Pray, pray.